Konbanwa, minasan, Ken here. So, bakit tayo nandito ngayon? Nandito tayo sa labas, tapos meron tayong kasama ngayong gabi. Nagsimula ako dito sa Japan as trainee. So, trainee, usually, para makapunta dito sa Japan, kailangan mo ng N5. Pag N5, yun yung pinakamababang grade ng Nihongo dito sa Japan. Siyempre, mas mataas yung grade mo kaysa sa mga hindi nag-aral ng Japanese. Siyempre, kapag N5 siguro, makakabasa ka ng ilang kanji, makakapagsulat ka ng hiragana, katakana. Mga Japanese lang na greetings talaga. Pero hindi ka makakapag-converse sa Japanese. Yun ang N5. Yun ang requirement para sa mga trainee. Nang nag-trainee ako, na-inlove ako sa Japan. As in talaga ang sarap mabuhay dito. Ngayon, ano ang paraan? Naghanap ako ng way. Paano ako makapag-stay dito ng matagal sa Japan na may magle-level up, di ba? Kaya ngayon, kailangan mo talagang mag-aral ng Japanese. So, paano yan? Pwede kang mag-self. Oo, pwede kang mag-aral ng sarili mo. May mga libreng school din dito sa Japan. Pagdating mo habang trainee ka, may mga center na tuturuan ka ng Japanese. Ang problema, kung hindi ka talaga marunong mag-converse or makipag-usap sa Japanese, kahit na anong turo ng Hapon sa'yo, hindi mo maintindihan yan. Minsan pupunta ako sa yung mga training center, mga study center. Mas marami akong hindi naintindihan kesa sa naintindihan ko. Kaya ang advantage ng mga tao ngayon is meron ng Facebook, may Zoom na, basta may mga online classes na pwedeng gawin, di ba? So ngayon, yung kasama natin ngayong gabi, isa siya sa mga gustong magturo sa mga kapwa natin mga Pinoy para sa mga gustong mag-level up dito, maging SSW sa mga training ngayon, gustong maging SSW kasi required doon N4 pataas. Mga working visa na gustong mag-upgrade, mag-level up dito sa Japan. O yung mga tulad ko na permanent na gustong kumuha ng, kumbaga, mas mataas na level ng Nihongo para sa trabaho, di ba? Para lumaki yung sahod kasi mas mataas ang JLPT level mo, mas malaki ang offer sa'yo. So, tanong natin siya, si Miss Tinay, galing pa siya sa iChicken ngayon, makasama natin ngayon sa Okayama. Konbanwa, kasama natin si Tinay from Aichi. So, Tinay Salvador. So, popost natin dito ngayon yung Facebook page niya. Yung page ko is Tinay Pinay ng Japan. Doon kayo mag-message, kung magme-message man kayo. Ngayon, meron kaming gustong itry na method para dun sa online class, para sa mga kababayan natin. Yung gusto namin mga turuan ay yung mga nagtatrabaho dito sa Japan. Bakit nga ba importante ang Japanese dito sa Japan? Kasi siguro yung mga taong nandito na sa Japan, kayo na rin siguro yung nakakaalam. Kasi pag nandito kayo sa Japan, nakabisado nyo na yung mga Japanese, nagagawa ang trabaho. Diba? Lalo na mga Pinoy, magaling sa trabaho, diba? Hindi ka na makakakain ng baka dito. Diba? Sinabi dahil pa. magaling ka mag-Japanese. Dahil magaling ka, dahil nakakaya natin yung trabaho. Pero siguro, yung mga Pinoy din na nandito mismo na nagtatrabaho, nararamdaman din nila na gusto nilang mag-level up. Kung gusto nyong pumunta dun sa susunod na stage na makukonsider kayo na isa talagang employee na nakakapagbigay ng contribution sa company, kailangan talaga ng Nihongo. Hindi lang yung Nihongo na speaking. Nakakapagsulat, nakakapagbasa, na yun yung hinahanap ng Japanese company kasi. Yung process, i-update na rin namin yan dun sa page namin. Gagawa kami ng orientation, attend po na ng orientation, intindihin nyo muna kung ano yung curriculum ng online class namin. Kung sa tingin nyo, nafe-feel nyo na parang okay sa inyo yung method na gusto namin gawin, mag-message lang kayo sa amin. Tingnan nyo lang yung page ko, mag-a-update kami doon, magtaas lang kayo ng kamay, sali kayo, mag-message kayo sa amin, hahabulin kayo ng admin namin. Yung expectations, medyo siguro kakaiba sa iba. Kasi siguro alam nyo na rin na ngayon ang Japan, naghihigpit na. Kailangan na rin talaga ng Japanese ability. So yung kaalaman natin is makakuha tayo ng JLPT, pwede na yon, which is alam nyo na hindi yun sapat. Ewan ko lang, ngayon nagsisimula na kasi yung tinatawag nating CEFAR standard. Yung CEFAR standard, yan yung language standard ng mga second language na ginagamit mostly sa Europe. Ang JLPT, kung gaano mo naiintindihan ng Japanese, yun yung pinaka-main. Pero ang CEFAR naman, kung gaano mo naiintindihan at paano mo may express yung language. Yun yung CEFAR naman. Yung pakikipag-interaction dun sa mga Japanese, kung ano man yung language na ginagamit. Ang target nila is yung talagang communication, yung usage ng language, hindi lang yung knowledge. Hindi lang yung knowledge. Okay. Kasi yung JLPT is mostly sa knowledge siya, naka-base.
magaling ka mag-test, makakapasa ka. Pero hindi yun yung mapapractice mo yung Japanese mo sa real conversation na ginagamit natin sa trabaho. Pag yung dito sa online namin, yun yung hahasain namin kasi yung tenga. Halimbawa, lumabas yung salita na nakita mo na sa textbook, pero sinasabi na pala, pero hindi mo na-realize. 4 kasi ang skills na kinakailangan para masabi mo na marunong ka sa isang Japanese. Yun yung kikuchikara, hanasuchikara, yomuchikara, kakuchikara. Pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsulat. Okay. Pero yung dito sa online namin, hindi namin ini-aim yung pagsusulat. Pero yung pagbabasa, saka yung pakikinig, yun yung pinaka-main namin. Kasi yun ang kailangan sa trabaho usually dito. Yan yung pinaka-entrance ng language kung gusto mong i-level up siya para makapagsalita ka tsaka makapagsulat. So yung class namin, yung curriculum namin for N4 tsaka N3 is pareha sila 3 months. Once a week. 3 months siya tapos once a week. Yun lang. Tapos gabi natin gagawin. Ang kailangan is yung guidance tsaka yung mga work na gagawin. Yun yung importante naman kasi. Kaya ko rin to ginawa tong method na to para naman makatulong sa kababayan natin. Yun talaga pinaka-pure yun Kaya reasonable yung price namin. I believe Check nyo yung Facebook page nila para sa updated price. Magugulat din kayo kasi hindi mo kailangan magbayad ng sobrang laki para matuto, para makapasa sa next level na achievement mo dito sa Japan. Di ba? So, i-recap ko lang Una, check natin yung Facebook page nyo, Tinay Pinay in Japan. Tapos may mga orientation kayo na nakapost kung kailan, anong oras. Ipopost pa lang Ipopost pa lang pala. So, expected mga next month? This month, yung first orientation, ang target namin is mga end ng February. Follow nyo yung Tinay Pinay in Japan. Tapos, check nyo lagi yung post. Baka nag-post na pa ng orientation, di ba? Tapos sakto, wala pang pasok nun, di ba? Orientation, libre naman yun, di ba? So, doon nyo malalaman kung worth it ba talagang mag-enroll sa school nila. Tapos ngayon, kung gusto nyo na mag-enroll, syempre may message na, direct message na lang yan. Tapos doon na magkakaalaman kung ano yung level na target mo. N4 ba, N3? Ngayon N4, N3 pa, wala pang N2, N1. Yung N2, N1 wala pa. Yung N4, N3, yun yung gagawin na namin sa i-update na namin din. Pero yung N5, medyo malilate siya. Ang sa amin kasi, actually, ang N5 hindi na rin kailangan kumuha ng JLPT na N5. Ang para sa akin, yung N5 na gagawin namin is yung talagang for beginners talaga. Yung talagang walang kaalam-alam. Pero medyo malilate yun. So, yung beginner class namin, after siguro ng 3 months, unahin muna namin yung N4, N3. Yun ang pinaka-importante. N4 at saka N3. So, doon sila mag-i-start. So, para sa mga gustong mag-test ngayong taon, make sure na i-check nyo yung page nila. Tapos ngayon, mag-enroll kayo, siguraduhin yung check nyo yung price kasi magugulat kayo. Hindi talaga siya sobrang mahal. Hindi talaga, as in talagang magugulat kayo. Tapos ngayon, pag nag-enroll na kayo, magbigay kayo ng at least 3 months ng buhay nyo. Pero hindi naman everyday yan, di ba? Hindi naman yan once a week. Kaso nga lang, kailangan mo talaga maglaan ng oras. Once a week lang siya. Tapos sa isang session, ilang oras? At least 90 minutes. So 1.5 hour pala Meron siya. ding time na pwede mag 2 hours yun Alam mo naman tayo, mahilig tayo magchismisan. Sa bagay. Pero maglaan na kayo ng oras. Once a week lang siya, 4 times a month lang siya, for 3 months, para sa next level nyo. So after ng session nyo doon, sa 3 months na session nyo sa lesson, expected na malaki ang chance niya talagang maipasa ang N4 or N3. Siyempre, depende pa rin yun kung gusto nyo ipasa yung sarili nyo. Hindi, baka naman tatamad-tamad ka porkit nagbayad ka na. Pumasok ka lang, wala ring mangyayari, di ba? Nasa iyo pa rin yan. Pero, mas maganda pa rin mag-enroll sa ganito kesa mag-self-study. Kasi kapag self-study, kalaban mo yan, sarili mo. Kung sisipagin ka o hindi, di ba? Or minsan, may mga hindi mo ma-explain sa sarili mo. First of all, hindi mo nga alam kung saan mag-i-start, di ba? At least may guidance kayo ng mga professional talaga dito sa Japan. Tulad ni Tinay Pinay in Japan. Di ba? So kung may tanong kayo, punta lang kayo sa may Facebook page niya. Message nyo, check nyo yung mga videos niya. So kung pwede, mag-comment kayo sa mga videos nila para malaman nyo kung ano yung mga masagot yung mga tanong na meron kayo ngayon. Di ba? So yun na nga ikaw. May gusto pa bang idagdag? Ang sa akin lang, kung yun, i-check nyo nga yung page ko. Tapos makikita nyo rin naman kung ano yung mga activities na ginagawa namin doon. Kayo na rin yung mag-judge kung sa tingin nyo ba na parang may intriga ba kayo o hindi. Pero ang masasabi lang namin doon sa mga taong gustong mag-aral ng Japanese, gustong mag-aral ng Japanese, dito sa online class namin, hindi namin assurance na makapasa kayo ng JLPT. Kasi
talagang sariling sikap yan. Yung pagpasa, kahit gaano kagaling ang teacher mo, kung hindi ka magagambarong magsarili, hindi ka talaga makakapasa yun. Kaya doon tayo mag-i-start, ha? Doon tayo Tama. mag-i-start. So ngayon, ang masasabi lang namin, gagawin namin yung support na magagawa namin para magkaroon kayo ng base sa pag-take ng test. Tsaka hindi kayo matatakot sa Japanese. Yun lang yung masasabi namin. At saka isa pa pala yung Beyond JLPT, no? Kasi ito, although hindi pa siya standard ngayon, nasa usap-usapan na nalalabas nga yung CEFAR na tinatawag. So kung gusto nyong ahead kayo sa curve, di ba? Message nyo na sila. Okay? Okay? So yun lang naman. Sige. Bye-bye.